Good morning. It's already 10 in the morning here in Netherlands and magbe-breakfast tayo. Ito tayo, may piniritong itlog, dapat itong luto, tsaka sausage, tsaka kanin. Kasi sa buntis, bawal yung hilaw-hilaw, no? So, maglalagay tayo ng ketchup and meron tayong chocolate drink. Kain-kain tayo. So, itong video is wala lang, mag-share lang ako ng ano ko, nung journey ko papunta dito sa Europe. Kasi, nung pumunta ako dito sa Europe, I think that was back 2017. And then, dapat kasi talaga is 2017 talaga yung first nag-apply talaga ako, naggawa ako ng profile, which is being an au pair. Kasi wala akong idea about sa au pair. Tapos yung isa kong kaklase is nakapunta na nakita ko nasa Norway siya. So, nag-ano ako sa kanya, paano niya nagawa yun. And then, ayun, sinabi niya lang sa akin. So, ayun, naghanap-hanap ako ng mga website, ng mga agency, nag-register ako ng mga around December ata yun ng nung 2016. And then, around 2017, January, may nag-message sa akin na German couple, sikat sila sa Germany. Mga senior sila, mga artists. Tapos, sila yung bahala magbabayad sa akin. Kaso, ang problema lang, pag pupunta ka ng Germany, kailangan mong at least A1 level ng lingwahe na. So, kailangan mo pang aralan at least 3 months. Tapos, hindi pa sigurado kung mapapasa mo, hindi. And then, tapos ayun nga, so parang hesitant ako. Kasi sila naman bayad lahat, pero parang hesitant ako kasi parang, ano ba? Pero yung sa schooling, kailangan ako magbayad. Kasi unsure pa kung mapapasa ko o hindi. Pero pag once na mapasa ko, sila na magbayad ng mga medical expenses ko, yung flights ko, alam mo yun, nabilis ako. And then, ayun nga, tapos around February, yung parang naghanap na ako ng school sa Manila. Kasi walang German school sa place ko, which is sa Jensen. And then, ayun nga, around February may sama nangyari. Basta hindi ko nakikwento. And then, ayun, so parang nag-back out ako. Sinabi ko lang na parang hindi mo na ako sigurado kasi parang sinabi ko lang, excuse ko na lang is yung sa pag-school kasi baka hindi ko mapasa, sayang lang. Tapos baka in-rush kayo maghanap ng kapalit ng au pair nyo. So, Filipina din yung au pair nila, nakausap ko din. Tapos may sarili siyang studio, sobrang ganda. Tapos ayun, so wala, ni-stop ko muna, wala akong update sa profile ko. And then after nun, around June or July, between July, nag-update ako ng profile ko sa pagiging au pair ko. And then around August, may nag-message sa akin, taga dito, taga Netherlands. So ayun, tinanong niya muna ako. Kasi yung sa profile mo kasi, hindi mo kailangan i-highlight na nakagraduate ka, kung ano yung... Kasi yung sa kanila is marunong kang mag-alaga ng bata, marunong kang maggawa-gawa ng mga lighthouse chores, and then kung marunong ka ba ng mag-bike. Pero hindi naman big deal yung pagbabike. Kung marunong din magluto, ganun. Yung sa pagluto, hindi naman siya super big deal. So, okay lang siya. And then, ayun nga. As in, tapos pinakausap ako ng first, kinasap ko yung nanay. And then, after 2 days, kinausap ko yung tata. And then, yung whole family afterwards. Para makita ng bata kung ano mong feeling niya sa akin. Tapos after nun, nag-start na yung nanay ko i-contact yung agency. Tapos sa akin ko i-contact. Malalaman yung hindi scam. Kasi wala kayong ilalabas na pera. Maliban na lang sa medical. Kasi sa medical kasi kailangan ikaw muna mag-buy. Kasi hindi sigurado kung may mga sakit-sakit ka. So malulugis na sa doon. So far, okay naman yung medical ko. So, after mapasa ko lahat ng mga medical ko, at saka yung mga police clearance, ganon, yung nanay ko, kinontak niya na kagad yung agency. Kaya ko pala yung nagsasubmit ng mga documents ko sa agency, direct na. So, after nun, in-apply na yung visa ko. Parang sobrang smooth lang talaga nung pag-process ng visa ko papunta dito sa Europe. Super, parang 3 months lang na-process yung visa ko around September. Tapos pagka November, na-receive ko na kagad yung visa ko. Super mabilis lang talaga. Tapos, ayun nga, so, nag-ask muna ako
kasi dapat aalis na ako ng mga second week of November. So sabi ko, pwede ba at least mga end of month of the November. So parang nakapunta ako dito November 27 or 26 ganun. And alam, nakakaloka kasi hindi naman ako inisip kung malamig na, pero hindi super malamig. So naka sweater lang ako, naka t-shirt lang ako, naka sando. Tapos sobrang ginawa ko. Tapos nakakaloka pa kasi yung pagdating ko, yung mga puno is winter, 'di ba? Yung mga puno as in wala na mga dahon. Wala na siyang mga dahon. So sabi ko pa sa nanay ko, hindi niyo ba puputulin yung mga puno? Kasi patay na sila. Sabi ng nanay ko, natawa siya sa akin. Sabi niya, no, kasi pag sa spring, tutubo ulit yung mga dahon niya. Sabi ko, talaga? Sabi ko, kasi sa Pilipinas, pag ganyan, ginagawa na siyang uling, ginagawa na siyang charcoal, sabi ko lang sa nanay ko. Tapos tawa lang siya ng tawa. And then, after nun, parang pinahinga muna ako ng nanay ko ng mga 2 days para hindi magtabo kasi parang sabi niya, naintindihan niya kasi may jet lag pa nga. And then sabi niya, pahinga ka muna, labas-labas ka muna. Tapos, wala akong kakilala sa Netherlands. Super wala talaga. Ako nun, parang 22 years old ako nung dumating ako dito sa Europe. 2017. Tapos ayun, sabi na namin, pahinga ka muna 2 days kasi may jet lag ka pa, naintindihan ko. So ayun, labas ka muna, tingnan mo kung may kakilala ka. Sabi na namin, kung may kakilala din ako na malapit na dito, may may au pair din siya na Filipina. So hindi ko muna yung Filipina na au pair, sabi ko sige. Tapos ayun, parang ko pa, parang sobrang nagigising ako kasi syempre yung time iba. Nagigising ako ng 5 in the morning, sabi ng nanay ko, gising ka na. Parang jet lag ka. Sabi ko, hindi kasi ako makatulog, maaga ako nagigising, sabi ko. So after nun, super talaga, sabi ko, iba yung panahon, as in, pero at the time nang dumating ako, super nag-iba siya kasi madaming pagbabago as in, tapos pupunta ako ng city, parang hindi ko pa alam, observe ko lang talaga kung anong ginagawa ng mga ibang pasahero, alam mo yun, kung anong gagawin, kasi binigyan ako ng nanay ko ng tram card, yung pang sa bus, sa metro, sa tram, ganon. Tapos sila ang naglo-load nun, binibigyan ako ng pera para load lang doon. Tapos after nun, observe lang, tapos hanggang may nakakilala ako, naghanap ako ng may au pair page kasi sa Facebook. So ayun, nakahanap ako ng mga Pilipina na sa Amsterdam. And sobrang tapos may mga ibang Pilipina din na syempre, alam mo, may mga Pilipina din na ina-accommodate ka din, alam mo yon, na ina-entertain, punta ka dito, ganun. Sobrang okay naman. Kaya ayun, naiisip ko lang kasi sobrang blessed ko kasi yung pagpunta ko dito sa Europe is sobrang smooth talaga. So nagpapasalamat ako sa Diyos na sobrang madali kasi hanggang yun, may mga kaibigan ako, may nakikita sa Facebook na nahihirapan sila, ilang taon na sila naghahanap ng host. Yung sa akin, hindi umabot ng at least 1 year. Kaya sobrang smooth yung sa akin. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos na parang kasi yun talaga, pag binigay sa'yo is sa'yo talaga yun. At saka isa pa yung mga advice ko, pag may mga blessing na dumating sa'yo, huwag mong kagad i-public. I-keep mo muna. As in, private yung sa akin. Kahit yung mga close friend ko, hindi nila alam. Yung family ko din, hindi nila alam talaga. Super. Nalaman lang ng family ko at least mga 1 month. Pagkatapos kong mag-apply at saka na-apply yung visa ko, na-apply na kaagad yung visa ko, doon ko lang sinabi sa parents ko, sa family ko na pupunta na ako ng Europe. So, hindi makapaniwala yung parents ko kasi nga, parang bigla-bigla lang daw, wala akong sinasabi. Kaya ayun, sobrang sobrang saya ko. Kaya na-realize ko, pag may mga blessings na dumadating, wag mo kaagad i-public. So, nalaman na ng mga kaibigan ko na nandito na ako sa Europe. Parang nag-stop over kami sa Qatar. So, nag-post ako na nasa Qatar ako. So, ayun, nagme-message yung mga kaibigan ko, yung mga kilala sa akin. So, ayun lang. Yung pag mga ganon, wag mo talaga i-public lahat ng nangyayari sa buhay mo. I-keep private mo lang, tapos pag nandun ka na, saka mo na siya pwedeng i-public. Pero depende na yan sa'yo kung ano yung gusto mo. Pero sa akin so far, pag ganun, mas mabuti yung i-keep mo muna hanggang wala pang nangyayari, at saka pag nangyari na, pwede mo siyang sabihin or i-show, di ba, ipakita. So, ayun lang. Minsan talaga pag gusto, may paraan talaga. At kung para sa'yo talaga. Yun lang, at kakain muna ako. Bye!